As a content creator and bike vlogger, isa sa mga problema ko ay storage ng files. Kasi sa standard ngayon, malaki na ang mga files. Photos, videos, game files. At kahit hindi ka content creator, problema mo yan. Napupuno na ang storage ng cellphone mo. Kaka-selfie, kaka-video mo, pag naglo-long ride ka, picture ka dito, picture ka doon. And those memories are so important lalo na mga family photos and videos sa gathering, outings, and travels. Kaya dapat secured and protected yung mga datas na yon. At syempre, dapat mabilis i-access pag gusto mong makita, balikan yung moment, or i-edit yung mga videos mo for content tulad ng ginagawa ko. ASUS has a solution for that. TUF Gaming A1 SSD Enclosure. Anyway, bago ang lahat, follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Itong TUF Gaming A1 SSD Enclosure, you heard it, it's an enclosure. So meaning, lalagyan ito ng M.2 NVMe PCIe or M2 SATA SSD storage device. So i-explain ko kung bakit kailangan mo to or kung bakit kailangan to ng mga content creators like me or even a normal person like you. So simulan natin sa unboxing. Ano bang meron pag nag-purchase ka? Syempre, may box. Nandyan yung itsura ng product, nakasulat IP68, MILSTD 810H. Itetest natin yan later. So, may lubluban at hulugan time tayo mamaya. TUF Gaming A1 USB 3.2 Gen 2 SSD Enclosure. Sa gilid, mga nilalaman, nakalagay din na Mac and Windows compatible ito. At hindi lang sa Mac at Windows yan compatible. Malalaman mo yan mamaya. Mga features and specs sa likod ng box na pag-uusapan din natin later. And random stuff. So, buksan na natin at ayun, manual agad na hindi binabasa. Guys, please, magbasa tayo. Hindi lang sa manual, kundi sa ibang bagay. Malaking tulong pag nagbabasa ka. Ito na yung mismong enclosure. Tabi muna natin yan. Tignan muna natin yung mga ibang laman sa package. May Allen key. As a bike enthusiast, syempre, meron tayo niyan. Pero it's nice that ASUS included sa package. Kasi hindi naman lahat ng tao ay may ganyan. At meron ding USB Type-C cable na almost 1 foot ang haba. At syempre, yung star ng video na ito, ang TUF Gaming A1 Enclosure. Wow! Super nice yung feels. Ang solid ng construction. Super chunky boy! Pag binato to sa'yo, sigurado masasaktan ka eh. Parang yung ginawa sa'yo ng ex mo. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast. Ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Anyway, itong TUF Enclosure is built like a tank. Gawa sa bakal yung pinaka-chassis niya, unlike other brands na plastic. Yung pinaka-kulay niya is light metallic gray or gunmetal-ish. Maganda yung texture, solid talaga. Sa taas, may indicator light, then sa baba, merong TUF Gaming logo. Sa likod, may backplate na may TUF Gaming print. Yung bottom part ng enclosure, nandyan yung USB Type-C 3.2 Gen 2 port with up to 10 gigabits transfer speed. So syempre, ito yung way mo para makonect mo sa computer mo at cellphone ang device. Yes, pwede mong i-connect sa cellphone yung device. Pakita ko yan later. Itetest din natin yung speed ng USB connection na yan, kung gaano ba siya kabilis. Importante kasi yung speed na yan lalo na kung dyan ka nag-e-edit sa mismong drive. Above, may loop. So pwede mong lagyan niya ng keyring or lanyard para pwede mong isabit saan mo man naisin. Pinaka-dimension ng enclosure ay 125.28 mm in length, 54.27 mm in width, at 13 mm in height. Yung weight ng enclosure ay 142 grams pag wala pang SSD na nakalagay. So tara, buksan natin yung chunky boy na to at tignan natin kung anong nasa loob. So 4 Allen screws lang yan. Gamitin natin yung Allen key na included sa package. So ayan, hindi naman komplikado yung loob. Pero syempre, walang lamang NVMe or SSD to. Enclosure lang ito. So separate pa yung storage. Pero mas okay yun kaysa bumili ka ng buo ng external SSD. I-explain ko yan mamaya kung bakit. Pero binigyan ako ni ASUS ng SSD na pwedeng ilagay dito para matest natin yung product. Balikan natin yan later. Tignan muna natin yung loob ng enclosure.
Yung pinaka-backplate niya, nandun yung thermal pad na nakakatulong para i-dissipate niya yung heat na nilalabas ng storage device mo. Normal naman sa mga ganong devices yung umiinit, kaya may pads para tulungan ma-dissipate yung heat. Yung gilid ng enclosure may groove at may nakalagay na rubber gasket na pag sinara mo yung backplate, magkakaroon ito ng tight seal para ma-achieve ng enclosure yung IP68 dust and water resistant rating. Ang maximum capacity ng TUF Gaming A1 enclosure na ito ay 2 terabytes. Supported niya yung form factor na M.2 2242, yan yung maliit, tapos 2260 yung medium size na SSD at yung 2280 yung pinakamahabang variant. Pwedeng NVMe or SATA M2. Yung NVMe, isa lang yung cutout. At yung SATA M2 naman may dalawang cutout. Yan yung difference niyan in terms of itsura. Pero I recommend kung bibili ka nitong TUF, NVMe na yung gamitin mo para mas ma-maximize mo yung speed na kaya ng enclosure. Kasi NVMe is faster than SATA. But if you have a SATA M2 laying around sa bahay nyo, mga pinag-upgradean ng laptop or pinagpalitan, pwede mo yung ilagay dito para may extra storage ka na rin. Definitely, mas mabilis yun kaysa sa normal flash drive. Anyway, sabi ko nga kanina, binigyan ako ng 1TB NVMe para i-test ito. So, ilagay na natin siya sa enclosure. Meron siyang tinatawag na Q-latch. Kumbaga, sa bike, quick release ito. So, toolless na yung pagkabit mo ng M2 SSD sa loob. Pwede mong i-slide out yung latch na yan at ilipat sa ibang butas, depende kung anong gagamitin mong drive. Kung 2042, ilalagay mo dito. Kung 2260 naman, sa gitna mo naman ilalagay. At kung 2280, tulad nung nasa atin, syempre, sa pinakataas. Ang pinaka-installation nito, napakadali lang. Ipapasok mo lang yung drive sa slot. Kung naka-NVMe ka, hindi ka naman magkakamali kasi iisa lang naman yung cutout. Pag SATA M2 naman, basta yung 5 pins nasa side na ito. So isagad mo lang yung pagpasok tapos itulak mo lang yung drive pahiga. Then, pwede mo nang i-twist yung Q-latch para mag-lock. Pwede mo nang ibalik yung backplate. Siguraduhin mo lang na lapat yung gasket para masigurado mo yung seal at ma-achieve nito yung pagiging IP68 niya. Kasi pag nagkaawang niya ng konti, baka pasukin niya ng alikabok or worst, tubig. I-test natin agad sa tubig. So, lubluban time! Okay. So patuyuin muna natin yung Type-C port bago natin isaksak. At ayun, nadedetect naman. So IP68 water resistant rating, pasado. Kiniklaim din ng ASUS na na-meet nito yung military standard na MIL STD 810H pagdating sa drop resistant. Ayoko mang gawin ito kasi magagasgasan. Pero sige, itest na natin. I-drop natin yan. And yun, okay naman, gumagana pa rin naman. Siyempre bike YouTuber tayo, tinry din nating gulungan. Gumagana pa rin naman. So talagang tough ito. Build to last. Compatible to sa most devices like Mac. So dahil may MacBook tayo, pwede. Siyempre, meron din naman akong Windows. Goods din yan. Hindi naman lahat may computer sa bahay, di ba? Pero majority may cellphone. Basta yung cellphone mo may OTG capability or supported niya yung ganong function, gagana tong TUF Gaming A1. So matatransfer at mababackup mo na yung sandamakmak mong selfies at picture ng bike mo. Masira man yung phone mo, at least may copy ka pa rin ng mga precious memories mo with your family and friends, mapa-video man yan or photo. At hindi lang yon, kung gamer ka and you own different kinds of gaming consoles like PS5, Nintendo Switch, ROG Ally, at Steam Deck, pwede mo itong i-connect doon for backing up files or kahit yung mismong game. Pwede mo ang laruin yung game sa mismong drive eh. Hindi ko lang matest kasi wala akong console. Ay kawawa, walang console. But as a content creator and a video editor, ito yung test na pwede kong gawin. Ang mag-edit ng video sa mismong drive na ito. And it works. Actually, yung mismong video na ito na pinapanood nyo ay inedit ko sa drive na yan. Amazing, di ba? Para may basehan kayo ng speed, itest natin gamit itong Crystal Disk Mark. Ito yung test natin sa Windows. So yan yung mga numbers and that result is fast. Pero depende sa drive na ilalagay mo yung magiging speed ng enclosure na ito.
Kung maglalagay ka ng medyo mabagal na drive, your results may vary. Yung drive na pinrovide nila ay yung Kingston NV2 na may read speed na 3500 MB per second. At syempre, depende din sa generation ng Type-C port ng computer mo yung speed na makukuha mo. At syempre, dahil editor tayo, tinest din natin sa Mac gamit yung Blackmagic Disk Speed Test. Ito yung results. Mabilis din yan. Hindi naman siya nagkakalayo dun sa Crystal Disk Mark Test. Okay, real world test naman tayo. Nag-transfer tayo ng 56.3 GB files from computer to drive and vice versa. At ganito niya kabilis niyang na-transfer yan sa Mac at sa Windows. From TUF to PC, nasa 1 minute and 49 seconds. From PC to TUF, nasa 1 minute and 39 seconds naman. From TUF to Mac, nasa 1 minute and 43 seconds. And from Mac to TUF, nasa 1 minute and 18 seconds. So yung mga results na yan, mabilis yan. Imagine ninyo, 56.3 gigs yung tinransfer natin. Malaki yun. Kaya sobrang panalo itong TUF Gaming Enclosure na ito. Lifesaver ito para sa akin kasi recently I bought a MacBook Pro. The problem with Macs, pag tinry mong mag-upgrade ng storage niya at memory or RAM sa website pag bibili ka, yung presyo parang hold up, hindi makatarungan. Doble yung mahal. So yung storage ng Mac ko ay 256 gigs lamang. So medyo bitin. So itong TUF Gaming A1 Enclosure is the best solution to expand my storage. So I can bike, go to a coffee shop that I love, at mag-edit na hindi nangangamba na baka mapuno yung file storage ng laptop ko. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. At kung iisipin mo, kung bibili lang ako ng enclosure plus yung NVMe storage, mas mura pa rin ito kumpara sa top brands external SSD drives na pagkamahal-mahal. Mas nakatipid ka sa ganitong solution. Matibay pa at upgradable. Kung nabitin ka na sa 1TB, edi palitan mo ng 2TB. 2TB naman ang max nitong TUF, so pwede mong gawin yan. At kung namamahalan ka sa NVMe drives, pwede ka namang bumili ng mas murang SATA M2 counterparts. Kung storage lang ang kailangan mo at hindi mo kailangan ng speed. Though, mabilis pa rin naman yan kumpara sa spinning drives. But you get the point. Mas matipid ito kumpara sa buong external SSDs. Kung iisipin mo, nung bumili ka ng phone mo, kailan mo ba last time binackup yan? Sure ako, pag nasira yung phone mo, goodbye precious photos and videos, lalo na kung internal lang storage ng phone mo. This is a solution for you. Lalo na kung wala kang computer sa bahay. Kung may link, ilalagay ko sa description yan. Puntahan nyo na lang. Maglalagay na rin ako ng mga NVMe at SATA M2 links na pwede mong pagpilian in case na gusto mong magbuo ng sariling drive. Nandyan din pala sa description ko yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bait no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!